Pagkatapos ng lahat, kalmadong ibinalik ni Junlin ang kanyang pagdadalamhati at bumalik sa kanyang orihinal na tamad na anyo. Humiga siya sa mahabang upuan, isang kamay na may hawak na baso ng milk tea. Ang straw ay nakasubo sa kanyang bibig, sumisip-sip ng malakas. Ang tunog ng paghigop ay malutong, na parang walang anumang paghihiwalay na nangyari. Si Aoxi, halika rito at masahihin mo ang balikat ko. Guro, apon. Si Baiksi Aoxi ay masayang tumakbo palapit, nakaniting matamis at masunuring tinutulungan si Junlin na masahihin ang kanyang mga balikat. Napakurap si Hong Chanye at tumingin kay Junlin ng may pagdududa. Ano na naman kayang pakulo ang binabalak nito? Nagkatinginan si Naksuyo niyan at ang iba pa sa paligid, ang mga mukha ng lahat ay nagpapakita ng kakaibang ekspresyon. Bumulong ang pinuno ng tago na espadang pungka, na may pag-aalinlangan sa kanyang mukha, mga kasama, hindi kaya masyadong na-pressure si Yeshidi at nagpapakita ng mga senyales ng pagkalito. Pagkabitaw pa lamang ng mga salitang ito, agad na pinutol ni Xuyo niyan ang kanyang sasabihin. Sumimangot din ang pinuno ng Tianxiang Pungka at tininan siya ng masama, na may galit sa kanyang boses. Kung ano man ang iniisip mo, itago mo na lang sa iyong puso. Huwag mo nang sabihin pa. Pagkatapos tamasahin ni Junlin ang pakiramdam ng ginhawa, dahan-dahan niyang sinabi, Xiao Hong, bakit hindi mo nalang lumabas pagkatapos mong ikulong ang sarili mo sa loob ng itong kwarto sa loob ng 200 taon at pakiramdam mo ay napakalakas mo? Nang marinig ito, umisi si Hong Chanye na may pahiwatig ng pagpatay sa kanyang mga mata, huwag ka nang magsalita ng walang kabuluhan. Ibigay mo sa akin ang lahat ng iyong nakuha, at tutulungan kita ng isang beses upang iligtas ka mula sa sakuna na ito. Ngunit kung tatandi ka, maghanda ka ng mamatay. Nagtinginan lamang si Naksuyo niyan at ang mga pinuno ng mga pungka, nagtataka sa kanilang mga puso na ang mundo ng pagsasanay ay malupit at ang pagpatay at pagkuha ng mga kayamanan ay karaniwan. Inaakala ni Hong Chanye ang kanyang sarili na isang demonyong magsasaka, ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niya na ang kanyang ginagawa ay makatwiran. Kapalit ng mga kayamanan, itataboy niya ang malaking hukbo, at pagkatapos ay maniningil siya sa gurong ito na nangaapi sa kanya, bugbugin siya para maibalik ang lahat ng kahihiyan noong nakaraan, at sa wakas, maghihiwalay sila ng landas mula rito. Bumulong din ang pinuno ng tago na espadang pungka na may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Pinuno, mukhang mayroon pa rin siyang kaunting konsensya at handang tumulong. Dahil malapit ng sumiklab ang malaking digmaan, malinaw sa lahat ang lakas ni Hong Chanye. Kung magagamit natin ang kanyang lakas, maaaring may pagkakataon pa ang Xuan Tianzong na mabuhay. Umubo ng ilang beses si Xuyo niyan na may mukha na parang gusto niyang tanggapin at gusto ring tumawad. Kailangan pa rin natin tingnan ang iniisip ni Yeshidi. Kalmadong nagtanong si Junlin na may mga mata na kalahating nakangiti, sigurado ka ba na mas malakas ka sa akin ngayon? Pag-isipan mo ng mabuti bago ka sumagot. Pagkatapos ay bumalik siya sa upuan at sumipsip ng milk tea. Bahagya mumisi ang kanyang labi. Haha, alam ko kung ano ang iniisip ni Hong Chanye, ngunit walang pag-asa. Dahil hindi ako naglalaro ayon sa mga patakaran ng mga ordinaryong tao. Ang mahalaga ay mayroon akong system, at higit sa lahat, hindi ko itinuturing na isang krisis ang kasalukuyang sitwasyon. Tumawa ng may pagmamalaki si Hong Chanye, at buong pagtitiwalang pinat ang kanyang dibdib at sumagot, bagaman pinilit mo akong magtrabaho, tulad ng isang baka, at isang kabayo sa mga nakarang taon, sinasayang ang napakahalagang oras ng paglilinan ko, ngunit salamat sa nitong kwarto, nakapagulong ako ng sarili ko sa loob ng 200 taon. Ngayon, pagdating sa karununan at lakas, malayo na ako sa iyo. Pagkasabi nito, umuwal pa siya at inayos ang kanyang robe, na may ekspresyon ng pagtuturo at paninisi kay Junlin. Ang iyong pagiging ganito ngayon ay dahil lamang sa hindi mo pagpapaunlad sa iyong sarili at pagsira sa iyong sarili. Tayong mga magsasaka ay dapat magkaroon ng determinasyon na maging malakas at makipagkompetensya sa dakilang daan. Hindi lamang humiga buong araw, umiinom ng milk tea at naglalaro. Kaya't ibigay mo ng masunurin ang lahat ng iyong swerte, upang maipalaganap ko ang kadakilaan,
dahil malinaw na ako ang karapat-dapat na magmay-ari nito. Nang marinig ito, kumurap si Junlin na tumitingin sa lalaking nasa harap niya nang may paggawa. Tinignan niya siya ng matagal hanggang sa nagsimulang hindi komportable si Hong Chanye. Kailangan ko bang maghirap sa paglilinan sa sistema ng kalaban sa langit sa aking katawan? Hindi ba mas masarap humiga? Naiinip na humakpan si Hong Chanye, ang kanyang mga mata ay matalas at nagpapalabas ng nakamamatay na aura. Bilisan mo, huwag ka na magsalita pa. Pag gusto mong ako mismo. Ang kumuha nito. Sa huli, isang nakakatakot na presyon ang agad na bumalot sa buong espasyo na nagpapatigas sa hangin sa paligid. Nanininig si Baik Xiaoxi at naramdaman na ang taong nasa harap niya ay biglang naging napakalayo. Hong Shixiongye. Sinaksuyo niyan at ang mga pinuno ng mga pungkap ay pawis na pawis, ang kanilang mga mukha ay balisa. Ang ugaling ito ay hindi tama. Yeshidi, huwag kang maging matigas ang ulo eh. Ngunit sa sandaling ito, isang napakalakas na pagsabog ang narinig mula sa labas. Ang proteksyon na pormasyon ng bundok ng Xuan Tianzong ay sumabog sa lugar. Isang bakas na marahas na enerhiya ang sumabog sa buong sekta na may dalang aura ng pagkawasa, diretso sa Piao Miao Pungka. Winasiwas ni Hong Chanye ang kanyang kamay at sumigaw ng malakas upang pigilan ito. Tanging ang marahas na enerhiya lamang na lumalapit ang biglang lumihis ng landas at lumipad diretsyo sa masikip na karamihan sa malayo. Boom, boom, boom sumabog ang liwanag, ang pagsabog ay nakakabingi, ang mga sigaw ay umalinaw-maw sa buong kalamitan. Sunod-sunod na nagpaulan ang mga galit na boses, hindi pa baba sa ilang dosenang magkakasamang mga tanawin ng katawan ang sabay-sabay na nagsisiyasat na sumasakop sa buong Piao Miao Pungka. Sino yan? Lumabas ka at harapin ang mga kahinatnan. Sa sandaling ang sitwasyon ay naging tensyonado, si Hong Chanye ay lumipat ng may pagmamalaki, ang kanyang figura ay parang isang bulalakaw na nakatayo sa kalangitan, ang buong katawan ay malalim at hindi masukat, ang kanyang mga mata ay puno ng provokasyon, ang kanyang boses ay umalinaw-maw sa buong mundo, ako ang gumawa niyan. Anong magagawa niyo? Sa kabilang panig, isang tao ang tumawa ng malamig, ang kanyang boses ay puno ng provokasyon, isa kang hamak na bata na naglakas loob na maging arugante. Hahayaan kitang linangin ka. Sa huli, lumitaw ang isang payat na matanda na nakasuot ng panduog na kasuotan ng elder, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang mapanlinlang na ekspresyon, ang sulok ng kanyang bibig ay tumataas sa isang masamang ngiti, ang kanyang kamay ay kumakaway tulad ng isang multo, na direktang sumugod patungo kay Hong Chanye. Nang marinig ang pangusap na ito, kumibot ang mga ugat sa noo ni Hong Chanye, ang kanyang dalit ay sumiklab, ngunit ito ay nagbago sa isang malamig na ngiti. Hindi alam kung ano ang mabuti o masama, naglakas loob na tawagin akong bata. Haha, napakagaling. Sa sandaling hindi pa siya nakakalapit sa target, isang poof ang narinig. Sa kalagitnaan ng hangin, hindi pa alam ng payat na matanda kung ano ang nangyayari, at nakita na laman niya ang buong katawan niya na nagliliyab ng itim na apoy, ang kanyang laman ay nasusunog, ang kanyang nakakaawang sigaw ay hindi mailarawan. Sa isang idlap, isang tuluyang pinagsamang kalakhang elder ay naglaho ng walang kahirap-hirap. Nanlaki ang mga mata ng mga magsasaka ng Yuhua sekta, ang kanilang mga mukha ay maputla, na nakatingin kay Hong Chanye na parang nakakita ng multo. Ano ani? Sa sandaling ito, nakatayo ng taas noo si Hong Chanye, ang kanyang buhok ay lumilipad, ang kanyang mga mata ay pula, ang kanyang paningin ay pumipigil sa buong mundo. Bibigyan ko kayo ng kalahating oras, lahat ng mga sekta sa Hongqiao ay magpapasakop, kung hindi ay mamamatay. Ang tunog ay umalinaw sa kailaliman ng puso ng bawat isa. Mayroong ilang elders na nagpakita ng isang pahiwatig ng pagkatakot, malinaw na nag-aatubili, ngunit agad na namula ang mga mata ng iba, na may nakamamatay na intensyon na sumisiklab. Ile, masyado kang mayabang, at gusto mong mag-utos sa unang sekta ng Eastern Westland. Kayong lahat ay sabay-sabay na umatake at wasakin ang Xuan Tianzong gamit ang dugo. Sa isang iglap, 6 na magkakasamang elders ang sabay-sabay na umatake,
ang espiritual na enerhiya ay nagniningning, ang mga talismans ay lumilipad sa buong langit, ang makapangyarihan banal na kapangyarihan ay naghahanda na dumaloy. Sumingkit ang mga mata ni Hong Jianye, ang kanyang momentum ay nagyelo, ang kanyang mga kamay ay gumawa ng mga seal ng kamay. Kung iyon ang kaso, kung dayon ay magsisimula ako ng isang patayan. Boom, boom, boom ang buong katawan niya ay sumabog ng hindi mabilang na asul na apoy na may nakakatakot na aura na nagdadala ng lasa ng inihaw na karne. Agad na umalinaw ang sigaw ng mga multo at lobo sa lahat ng direksyon. Ang nakakabinin sigaw ay napagnanais sa lahat na tumakas ng mabilis. Mula sa walang bisa, isa-isa at malalaking bungo ang biglang lumitaw. Ang bawat isa ay kasinlaki ng isang chopping board. Ang kanilang mga bibig ay malaki ang bukas, ang kanilang mga ngipin ay matalim. Sa sandaling pumasok sila sa labanan, ang pinagsamang tanawin ng elders ay sinira, ang apoy ay patuloy na umatras, isang ikatlo ng mga tao ay nawala. Ang aking kamay? Umalis ka, huwag kang dumikit dito. Kung makakagat ka, malalason ka. Tulungan mo ako, pigilan mo eh. Hindi pa rin tapos si Hong Jianye, winasiwas niya ang kanyang kamay na kumukontrol sa isang malaking bilang ng asul na mga bungo, tulad ng isang kawan ng gutom na balang, na baliw na sumasalakay sa larangan ng digmaan. Kung saan sila dumadaan, ang dugo ay dumadaloy tulad ng mga ilog, ang apoy ay sumusunog sa langit. Boom, boom ang malalaking vapor ng yuhwa sekta ay nasusunog, ang mga disipulo sa loob ay tumatakbo sa paligid at sumisigaw ng nakakaawa. Ngunit sa sandaling ito, mula sa malayo, hindi mabilang na mga Zen cultivators na nakasuot ng kasaya ay sumugod na magkasamang isinara ang kanilang mga kamay sa harap ng kanilang dibdib na nagbibikas ng pahala ni Buddha. Amitabha, ang mga kasamahan niyo ay hindi nag-iisa, dumating ang tulong ng swan. Pagkatapos, isang malakas na liwanag ni Buddha ang kumalat sa buong lupain na nagiging sanhi ng pagbabago ng masamang atmosfera. Nagkaroon ng kakaibang pakiramdam na parabang malapit na makumbinsi ang mga tao sa lugar. Ngumisi si Hong Jianye, ang kanyang tono ay puno ng pamumutya. Yine, may dumating na naman namamatay. Nang marinig ito ng ilang matataas na monghe, nanlaki ang kanilang mga mata at winasiwas ang kanilang mga kamay na nagbibikas ng mga spell. Isa-isang pumailan lang ang maliwanag na liwanag ni Buddha, tulad ng mga gintong kidlat na direktang nagniningning sa ulo ni Hong Jianye. Demonyong babae, huwag kang gumawa ng kalokohan. Ang mukha ni Hong Jianye ay malamig tulad ng yelo, dinukot din niya ang kanyang kamay at nabikas ng isang spell. Isang grupo ng walang magawa na mga monghe nakakainis. Kaagad pagkatapos, ang lahat ng nabubuhay pang mga bungo sa larangan ng digmaan ay sabay-sabay na nagtipon, bumugulong tulad ng isang malaking alon, at pagkatapos, hush, ang malaking bungo sa kalangitan ay biglang gumalaw, ang buong katawan ay sumisiklab ng asul na apoy, ang temperatura ay sobrang taas na gustong sunugin ang buong espasyo, ang pakiramdam ng pang-aapi ay kumakalat. Ang mga ordinaryong magsasaka na tumingin lamang sa mga ito ay nakaramdam ng lambot sa kanilang mga binti, ang kanilang mga kaluluwa ay parang gustong umalis sa kanilang katawan. Anong impyerno yon? Ano yon? Paano nagkaroon ng nakakatakot na bagay na lumabas? Amitabha Buddha, narito na siya. Kailan lang lumabas ng ilang minuto at wala pang oras para manalangin sa mga Diyos? Ang buong Zen cultivators mula sa Xuancom Temple ay nagkagulo. Ang kanilang mga nakakaawang sigaw ay umalinaw sa buong lugar, walang pinagkaiba sa isang bahay katayan ng baboy. Ang tadpong ito ay direktang tumama sa visual ng lahat. Lahat sila ay kinakain ng malaking bungo sa isang iglap. Sa kabilang panig, ang pulong abot na si Viva ay nakatingin na may masamang tingin, nakatayo sa gitna ng hangin, sumisigaw ng may galit, babaeng demonyo. Hindi ka patatawarin ng Buddha. Hahayaan kitang patayin ang walang hiya na ito. Ang malawak na paglilinan ng kanyang katawan ay sumabog, ang buong katawan ay kumikinan sa gintong liwanag, walang mabilang na mga marka ng arhat ang lumitaw sa paligid. Direktang winasiwas niya ang kanyang palad, ito ang arhat palm print, isang palad na bumabagsak diretsyo, ang kapangyarihan ay nakakatakot at hindi maililigtas ng Buddha.
Hindi man lang pinansin ni Hong Chanye, tumingin lamang siya sa arhat palm print na bumabagsak at malamig na umumol, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan, kahit na dumating ang Buddha, ipapakita ko rin sa'yo. Pagkatapos, hindi umiiwas, buong kumpiyansa niyang iniabot ang kanyang kamay para kunin ito. Shua, isang malaking apoy na kamay ang sumiklab na humaharang sa arhat palm print sa lugar. Ngunit hindi pa tapos, mula sa apoy na kamay, ilang drago ng apoy ang biglang lumipad, nagpapakita ng kanilang mga pangil at kuko, na direktang inatake si Huifa. Inilabas niya ang lahat ng kanyang mahiwagang kapangyarihan, na ginagamit ang lahat ng uri ng magagandang kasanayan upang makatakas sa kumpanya ng mga drago ng apoy. Ngunit pagkatapos ng hindi hihigit sa 2 segundo, ang buong tao at ang mga salita ay sinunog sa abo at umakyat sa kalangitan sa tunay na kahulugan ng salita. Ang buong larangan ng digmaan ay natahimik, ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Hong Chanye, ang kanilang mga bibig ay tuyo, ang kanilang buong katawan ay nanghihina. Tumalim ang mga mata ng pinuno sa tago na espadang pungka, ang kanyang mukha ay naninigas na parang isang kwerdas ng gusali. Ang ganitong uri ng pag-atake ay hindi kayang labanan ng anumang pinagsamang tanawin, hindi karapat-dapat maging isang disipulo ni Epi, ang lakas na ito ay talagang nakakatakot. Mula ngayon, walang dapat ikabahala ang Xuan Tianzong. Si Xuan Yen naman ay napapawisan ng malamig, ang kanyang boses ay puno ng kapaitan, tama, katatapos lang niyang tumulong sa pagpapalaya sa kaaway at pinoprotektahan ang Xuan Tianzong. Bagaman ang kanyang pagtataksil sa sekta ay mukhang isang kapintasan, kung may gusto siya, susubukan namin ang aming makakaya upang matugunan ito. Pinakamahalaga ay huwag siyang galitin. Si Baixiaoxi lamang ang tuwan-tuwang winawagayway ang kanyang 2 puting kamay na sabit na sumisigaw, idagdag mo pa, Hong Shikshong. Andalin mo, Hong Shikshong. Go Hong Shikshong. Hinimas ni Ye Junlin ang kanyang baba na may seryosong pag-isip. Hindi nakapagtataka na naglakas loob ang taong ito na maging mayabang, kaya naman ang pagpatay sa mga pinagsamang tanawin ay kasindali lamang ng pagpatay sa mga manok at aso. Ngunit ang aura na ipinakita ni Hong Chanye ay malinaw na lampas na sa pinagsamang tanawin, at hindi pa rin siya ganap na nakapasok sa kalagitnaan ng yugto ng Mahayana. Pulit siya ng nakulong sa pagitan ng 2 kaharian, kalahating Diyos, kalahating demonyo. Kagad pagkatapos, sumingkit ang mga mata ni Ye Junlin at binuksan ang kanyang insightful eye. Nagswepe siya ng isang bilog patungo sa haligi ng paglilinang at nakita ang 3 pitik na lumilitaw, kalahating hakbang Mahayana. Agad na naging malinaw ang kanyang utak na parabang naliwanagan siya. Ngunit para kay Ye Junlin, ito ay isang magandang balita. Sumingkit siya, ang sulok ng kanyang bibig ay bumaluktot sa isang hindi may paliwanag na ngiti. Kaya naman din noon pala. Putal, ang base ng puwersa ni Hong Chanye noon ay malakas na, at ngayon ay may bentahe pa siya sa kaharian, kaya't madali para sa kanya na walisin ang lahat tulad ng pagwawalis ng basura. Haha, napakagaling din naman. Kung gusto niya harapin ako, hindi ba't pagkakataon na para sa akin na masira ang labusan? Kapag napalaki na ang baboy, hindi pa ba panahon para putulin ito? Ngunit bago pa siya matapos magsaya, mas nakakatuwang pangyayari ang naganap ng sabay-sabay na pumutok ang isang serye ng nakakatakot na aura tulad ng kulog sa pagitan ng langit at lupa. Mula sa malayo, hindi sila naiba sa ginintuang araw na nakabitin sa kalangitan na sumisikat na maliwanag sa larangan ng digmaan. Ang ilan natitirang magsasaka ay namutla, ang kanilang mga bibig ay umaatumal, hindi makapagsalita. Ito. Ano ito? May dumating na namang malaking tao. Hindi ba natatapos ang pagkaharap? Ang mga magsasaka ng Yuhua sekta ay tuminala sa langit, ang kanilang mga mata ay nagniningning na parang nahuli sila ng lubid na panligtas sa gitna ng dagat, na sumisigaw na parang ninanakawan. Tignan mo! Dumating ang core elders para iligtas tayo. Mga sir, batiin niyo ang mga kagalang-galang. Batiin niyo ang mga kagalang-galang. Ang posisyon ng core elders sa sektang ito ay walang katumbas. Ang bawat disipulo ay nakayuko at gumagalang sa kanila.
Sila ang dahilan kung bakit hindi nabigo ang Yuhua sekta. Gayon din, parang isang post ng telepono na hindi natatakot sa ulan sa Piao-Miao Punka. Si Naxuyonian at ang iba pang mga disipulo ay nakatayo na parang naispatulan, ang kanilang mga bibig ay nakabuhas. Kagalang-galang, hindi ko inaasahan na ang Yuhua sekta sa pagkakataong ito ay maglalabas ng 18 Mahayana para labanan ng sekta. Sa paghahambing sa mga tao sa paligid, ang mukha ni Junlin ay kumikinang. Ang isang magsasaka ng Mahayana ay tinatawag na kagalang-galang sa labas na naglalaman ng kahulugan ng higit na paggalang. Sila ang kumakatawan sa uring lolo sa mundo ng paglilinang. Ang isang Mahayana ay nabubuhay hanggang 5,000 taon. Ang haba ng buhay na ito kung ihahambing sa mga ordinaryong tao ay walang pinagkaiba sa 1,000 taong gulang na puno ng pino sa tabi ng mga damo. Sa ibang mga sekta, sila ay tunay at tunay na mga matandang halimaw sa tunay na kahulugan. Ang Yuhua sekta sa pagkakataong ito ay naglaro ng malaki. Hindi magandang sabihin na hindi nila binibigyan ang daan ng kanilang karanasan sa kanilang mga kamay pagkatapos malayo.